May kakalikutin ulit tayo guys, isang printer Epson L3110. Ang problema daw nito mga kalikot, tumatagas yung ink. So check natin mamaya kung saan banda yung tumatagas. Minsan yan dito sa kanyang waste tank or dito sa kanyang forge assembly. So check natin mamaya mga kalikot. Bago natin kalikutin, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. At saka shoutout naman natin yung may-ari ng printer na to. At saka shoutout rin natin yung Saragosa Elementary School, yung siniservisan rin natin. Shoutout natin si Ma'am Raquel Arellano, yung may-ari nitong printer na ayusin natin mga kalikot. At saka shoutout natin si Armin Adoro, Jeannie Dumot Olais, Nicole Velasco, Junilyn Neri, April Joy Coyo, June Christian Concepcion, Jana Estela Jacobe, Josh Dawal, Susan Salva, Black Red, Cristel Rica Blanca, at saka kay Andres Vargas. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Ayan, kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Buksan muna natin mga kalikot. Check rin natin kung baka may dumi rin dito sa loob bago natin linisan yung waste tank nya or kung saan yung tumatagas. Visual check muna tayo kung baka may mga papel na naiwan. So mukhang malinis naman siya mga kalikot. Ayan, okay naman, malinis naman. So check na lang natin kung saan banda yung tumatagas. Tapos mamaya linisin rin natin to mga kalikot. Ayan, dito siya tumagas sa kanyang waste tank. Malamang puno na itong waste tank nya. Bali linisin muna natin yung waste tank nya, tapos saka natin linisin yung mga iba pang dumi. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kasi puno na itong waste tank nyo. Kailangan na talagang linisin. May mga video naman tayo sa ating channel at saka sa ating Facebook page. Bisitahin nyo na lang kung paano mag cleaning ng waste tank. So yung gamit ko lang dito na pang cleaning mga kalikot, yung normal lang na tubig. So hugasan nyo lang siya hanggang sa pumuti yung mga pad nya. Bago nyo tanggalin yung pad nya, check nyo muna kung tama yung mga slot ng pad nya. So parang ganito, or ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Yan, so puno na siya oh. Tanggalin din natin tong side cover nya. Pati ito mga kalikot, yung side cover nya hugasan rin natin para malinis. Tapos tanggalin rin natin tong cap ng waste tank nya para malinisan na rin. Kapag naglilinis kayo ng printer mga kalikot, kailangan may tissue tayo para pamuna sa mga tumulong ink. Ito mga kalikot, pwede rin nating hugasan yan. Ipatagilid lang natin, iwasan lang natin na mabasa yung kanyang motor. So pwede natin yan lagyan ng hugasan ng tubig dito. Tapos patuyuin lang bago isalpak yung mga tinanggal nating mga parts. Dito naman sa forge assembly nya, pwede nyo rin baklasin at saka hugasan kung talagang madumi na. So dito sa ating printer na to, wala namang tumulo dito sa kanyang forge assembly. So dito lang banda sa kanyang waste tank. Bali update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Bali hugasan ko muna yung mga parts na nalagyan ng ink. A few moments later. Natapos na natin na hugasan yung mga pad niya mga kalikot. Pati yung yan, mga takip ng waste tank. Tapos ito mga side cover. Tapos ito, linisan na lang natin ng cleaning solution. So kailangan may tissue tayo mga kalikot. Ito muna yung punasan natin para matuyo na siya.
Normal na tubig lang yung panglinis natin dito mga kalikot. Tapos dito, pwede na yung cleaning solution. Tapos kapag binalik na natin yung pad niya, ito lang yung i-check natin mga kalikot. Kailangan sa bandang ibaba ito. Ayan o, yung may bukol dito. Doon yung nakalagay yung itong slot na to. Yung may awang siya. So yun yung i-check natin bago natin ibalik. Yan, ito lang yung titingnan nyo mga kalikot, yung awang niya dito. Tapos yung butas dito sa itaas. So ganyan siya. Tapos check nyo rin yung bukol niya dito. Doon natin sasalpak yung awang niya kanina doon sa pad. Yan. So dapat nakaganyan siya. Tapos dito naman sa kanyang ilalim, pwede naman natin na ipatagilid na ganyan. Tapos para mapunasan natin dito. At saka dito yung mga tagas niya. So diskarte nyo na lang kung paano punasan or linisin. Para mas mabilis na matanggal yung mga ink. Gamit lang kayo ng cleaning solution na ganito. Yan, may nabibili naman through online. Bali, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nalinisan na natin lahat. Tapos testing na natin kung okay yung mga kulay niya or pattern ng kanyang kulay. Much later. Nalinisan na natin siya mga kalikot kahit doon sa ilalim. Bali, babalik na natin yung kanyang waste tank. Ay, mali pala. Nasimbol na natin lahat. Bali, i-cleaning ko na lang siya, yung mga alikabok, tapos mga sapot. The next day. Natapos na natin nalinisan lahat mga kalikot. Naabutan kasi tayo ng gabi kagahapon. So itutuloy natin ngayon. Itatry na lang natin siya. Plug natin. Bago tayo mag nozzle check mga kalikot, try muna natin i-cleaning. Baka na-stuck siya. Baka hindi rin kompleto yung pattern ng kanyang kulay. Kaya i-head cleaning muna natin siya mga kalikot. Gumagalaw naman yung kanyang print head. Head cleaning muna natin siya. Tapos update ko ulit kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Stable na yung blink niya. Try natin. Off muna natin, tapos nozzle check natin, tapos check natin kung kompleto yung mga kulay niya. May mga video naman tayo guys sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page kung paano mag nozzle check na without PC or mag head cleaning na without PC. Ayan guys, nag-blink yung mga ilaw niya, yung dalawang orange at saka yung power button. Saksak muna natin mga kalikot sa ating laptop. Check natin kung ano yung error niya, kung bakit nagbi-blink. Baka end of service na siya. I-default settings muna natin. So punta lang kayo guys sa device and printers. Tapos check nyo yung kung anong model ng kwan nyo, ng printer. Tapos syempre tingnan nyo rin kung na-detect siya, katulad nito. Ayan guys. So siya lang yung matingkad na kulay dyan. Yung iba hindi matingkad. So ibig sabihin na-detect niya. Epson L3110. Ayan. So ito kasi yung naka-default Epson L385. So kailangan i-default muna natin yung Epson L3110. Ayan. Right click lang natin, tapos set as a default printer. Tapos right click ulit, printing preferences. Ayan, para dito tayo sa maintenance nya. Off ulit natin yung printer. Tapos power ulit natin siya. Lakas ng hangin .
Malamang maingay na naman yung ating video. Ayun, nagprint siya. Open area kasi yung pinagre-repairan natin. Ayan guys, nagprint siya. Ayan, paper jam siya kasi nag-iisa lang yung ating bond paper. Chinek natin mga kalikot kung may naka-select na print. So ayan, mayroon siyang naka-select na print. I-cancel natin siya or i-delete. Ayan. So mukhang okay naman, kaso yung pattern ng kanyang kulay parang may kulang. Subukan ulit natin mag nozzle check. At least na-delete na natin yung mga na-select dati na ipiprint. Nozzle check ulit natin. Okay naman yung kanyang feeding. Ayan, nag-paper jam lang siya kanina kasi may dati siyang na-select na print. Ayan, okay naman yung pattern ng kanyang kulay. Ayan, kita ba? Ayan guys, kuha muna tayo ng ibang malinis na bond paper natin para makita nyo rin. Or habang kukuha tayo ng bond paper natin, heat cleaning muna natin. Isang beses na lang. Yan. Tapos update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Natapos na siya nag-heat cleaning. Nilagyan na rin natin siya ng bond paper. Magno-nozzle check tayo mga kalikot. Yan, para ma-check natin yung kung okay yung pattern ng kanyang kulay. Ayan, mukhang may problema sa kanyang mga feeder. Ayan, nag-paper jam siya. Siguro manipis na rin yung rubber ng kanyang feeder. Ayun, paper jam siya. I-reset default natin. Parang hindi tugma yung mga sizes ng bond paper na nakaselect. Nozzle check ulit tayo mga kalikot. So ayan, nahuhugot niya na. Pero napansin ko rin guys, dun sa kanyang lower feeder, medyo manipis na yung rubber niya. Ayan, may kulang sa kanyang pattern yung kulay blue. Cleaning ulit natin. Much later. Natapos ulit siya nag-head cleaning. Nozzle check tayo. Ayan, continue na yung feeding niya. Bali, ito guys, i-check na lang natin yung kanyang pattern ng kanyang kulay. Kapag okay na, so okay na yun mga kalikot. Ayan, so okay na yung pattern ng kanyang kulay. Ayan mga kalikot. So ang mga ginawa natin dito mga kalikot, nag-cleaning lang tayo doon sa tumagas yung kanyang waste tank. Tapos nilinisan na rin natin lahat pati sa loob. The rest wala na tayong pinalitan na parts or ano. Kasi yun lang naman talaga yung pinoproblema ni ma'am, yung tumagas lang siya. So hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.